Mag-open ta og cotton blouse, US number 1 bale. This is for new arrival sa katindahan. So, US number 1 siya. Sige. Maganda kasi yung quality pag US. So, isusort ko na to para by Sunday or by next day magpa-pricing ako. Para mag-open ako. At ang ganda-ganda. At mga mali. Very kumapa. Mga stylish kayo. Bakuna blouse. Mga moms, pasensya na kayo kung matagalan ako sa pag-upload ng new video. Kasi mga moms, na busy talaga ako sa bagong store namin. Actually, pangarap ko talaga magkaroon ng boutique mga moms. Kasi noon pa man is mahilig na talaga ako sa mga damit. Lala ko nung college ako, doon ako nagsimula na nag-dream talaga na magkaroon ng boutique. Pero this time, hindi brand new yung binibenta namin, kundi ukay-ukay. So, sineselect namin yung mga gaganda at yun yung dinidisplay namin sa store namin. But anyway, sa susunod na lang na video yung detalye ng new store namin mga moms kasi iba yung pag-uusapan natin ngayon. So our topic for today is ano yung mga disadvantages pag nagbebenta ka ng ukay-ukay. Pag nagbebenta ka ng ukay-ukay, make sure alam mo kung ano yung mga disadvantages. Lahat naman talaga ng negosyo, kahit ano ang pasukin, may disadvantage talaga siya. Pero this time, yung isi-share ko sa inyo is about sa ukay-ukay kasi yun naman yung field ko. So, hindi na natin patagalin pa mga moms. Yung number 1 na disadvantage ng pagbebenta ng ukay is hindi talaga lahat ng laman ng bale is maibenta nyo. Meron talaga mga moms na kailangan nyo na siyang itapon. Yung iba kasi hindi na kayang i-repair o di kaya hindi na rin kayang labhan kasi may mga mansan siya. So, ayun, kaya hindi na siya pwedeng ibenta. Kahit class A pa yan or number 1 pa yan, meron talaga, hindi talaga maiwasan na may mga laman na hindi mo na siya pwedeng ibenta. Number 2 is, hindi lahat ng laman ng bale is perfect. Merong mga used na at meron din mga bago pa rin. Meron nga yung iba, hindi pa siya nagamit. Basta, expect nyo lang na pag ukay-ukay business, meron talagang mga bale na hindi talaga siya perfect. Kaya nga, inirecommend ko sa inyo sa previous video ko na kung mag-start kayo ng business na ukay-ukay, dapat yung kukunin ninyo is yung class A or number 1 bale. Or dapat mag-ask kayo sa supplier ng feedback at least para alam na ninyo kung ano yung status ng bale na bubuksan ninyo. So, number 3 mga moms is kahit maganda pa yung feedback ng bale na yan, hindi talaga maiwasan na meron talagang bale na basta pangit yung laman. Kaya nga sinasabi nila pag sa ukay-ukay pa swerte-swerte. Kasi even me, na-experience ko rin yan na nakabukas ako ng pangit na yung laman kahit number 1. Kahit nung previous na binuksan ko is maganda naman yung laman pero by the next na nagbukas ako is pangit yung laman niya. By the next na naman maganda yung laman. Kaya risky talaga pag nag-ukay-ukay ka. Pero syempre wag matakot kasi lahat naman ng business is risk talaga. Kung hindi din naman tayo magre-risk, it's wala tang mangyayari sa buhay natin. Kaya, you have to do something. Kung gusto mong mag-grow, risk ka talaga. Number 4 is, matrabaho talaga siya mga moms. Doubly, triply yung effort mo. Kasi nga, kailangan mo siyang i-sort isa-isa, tapos i-check kung wala bang damage, wala bang dumi. Tapos, marami pa yung laman ng isang bale mga moms. Kaya, it takes time talaga siya. Like sa brand new, na wala ka na masyadong i-check kasi alam mo naman na brand new na yan. Tapos yung i-check mo na lang is kung ilang piraso yung laman, kung tama ba yung sa sinabi ng supplier. Number 5 is hindi mo control yung laman ng bale, yung mga sizes, yung quality, hindi mo talaga siya control mga moms kung ano yung laman yung bale, kung ano yung nabuksan, yun talaga. Kasi nga factory sale siya, kahit yung supplier mo, hindi yan alam kung ano yung laman ng bale. Kaya nga sa mga baguhan dyan, kung mag-try kayo ng okay-okay, make sure na buo yung loob nyo na pasukin yung business na yan. Baka iiyak lang kayo. Yes, true talaga yan. Meron talagang umiyak sa ukay-ukay mga moms, lalo na pag makabukas ka ng pangit yung laman. Kaya tibayan talaga yung loob.
Number 6 is malaki talaga yung puhunan na ilalabas mo pag number 1 US bill yung kukunin mo or Australian pa yan or Canada bill pa yan. So lalo na pag hot bills gaya ng men's t-shirts, jumpsuits, yung mga gagandang bill talaga mga mams may tie-up pa yan. If you're not aware kung ano yung tie-up mga mams is, kumbaga, kung bibili ka ng men's t-shirts, hindi pwedeng men's t-shirts lang yung bibilihin mo. May ka-partner siyang bill. Tapos yung partner niyan, expect ka na slow moving. Pero minsan, pag siniswerte, meron din namang tie-up na hindi slow moving. Usually, 1 tie-up or 2 tie-ups pa yan. So, kaya malaki talaga yung capital na ilalabas mo pag mga hot bills yung kukunin mo. Kahit yung mga pang kids, may mga tie-ups yan. Kaya kung napapansin niyo pag new arrival, hindi talaga binabagsak yung price. Kasi nga, ang mahal-mahal ng kapital. Number 7 is, lipa na talaga ang nagbebenta ng ukay, mga ma'am. Marami na talagang nagbebenta ngayon ng ukay-ukay. Kumbaga, marami ka ng kompetensya. Unlike nung nagsimula ako noon, maliit pa lang yung nagbebenta. Ngayon, halos lahat na lang nagbebenta. Kaya marami ding seller ngayon ang na-struggle talaga. Anyway, lahat naman ng negosyo mga moms is may kompetensya talaga. Kaya yung advice ko sa inyo is do not focus on your competitors but focus on yourself. Huwag manira sa kapwa negosyante kasi babalik din yan sa'yo, mag-backfire din yan. May kakilala nga ako na sinisiraan niya yung ibang seller kasi nga bumagsak yung sales niya kasi may kompetensya na nga siya. Pero hindi talaga maganda yung result. Ikaw din yung magsasuffer pag may sinisiraan kang tao na wala namang ginagawa sa'yo. Number 8 is high risk yung okay compare sa brand new kasi nga hindi mo alam kung ano yung laman ng bale na bubuksan mo, kung maganda ba or pangit pa siya. But don't worry, lahat naman ng negosyo risky, kaya ganun pa rin. Huwag matakot mag-try mga moms. Mas matakot ka na ilang years na yung dumaan, walang pagbabago sa life mo. Number 9 is hindi talaga instant yung pagyaman mo pag nagbebenta ka ng ukay. So, kailangan siya ng patience, perseverance mga moms, at prayers. Hindi agad-agad ang pagyaman mo dito. Kailangan ng tiyaga. Kaya kung tamad ka, huwag ka na lang mag-try. Kung instant yaman ang hanap mo, huwag ka na lang mag-try. Kasi there's no such thing as easy money. Number 10 is hindi talaga maiwasan mga moms na may maglo-look down sa'yo. Lalo na pag sinabi mong nagbebenta ka ng ukay-ukay, may mga tao talagang naglo-look down kasi akala nga nila pag ukay-ukay, pipitsugin lang. Akala nila pag ukay-ukay yung binebenta mo, maliit lang yung kapital mo. Akala nila wala kang pera. Wala naman talagang pera kaya nga nagbebenta. I mean, iba yung pananaw nila. Basta iba talaga yung mindset ng tao kasi nga okay yung benta mo. So, expect mo na yan na may maglo-lockdown talaga sa'yo. Number 11 is may possibility talaga na malugi ka mga ma'am. Yes, kahit ano pa yung negosyong papasukin mo, may possibility talaga na malugi ka. Kaya nga sinasabi nila, 'di ba, na pag naninegosyo ka, susugal ka talaga. Again, huwag kang matakot magsimula kasi lahat naman ng negosyong papasokin mo, kahit ano pa yan, may possibility talaga na malugi. Pero again, mas lugi ka kung hindi ka nag-try kasi you will lose the chance na mag-grow yung self mo. Malay mo, yun na pala ang way para sana mauunlad ka, natakot ka, kaya na-lose yung chance. Number 12 is, meron talagang customer mga moms na dahil ukay-ukay yung benta mo, gusto din nila na yung mumurahin yung presyo mo. Yung kakabukas mo pa lang, gusto agad nila 50 pesos lang yung price. Ay, kaloka mga moms, kung alam lang nila kung gaano kamahal yung bundle. And lastly mga moms, meron ka talagang may experience na maglilikramo sa'yo. Lalo na sa mga customers na maarte at masilan. Meron ka talagang ma-encounter na magbibigay sa'yo ng negative feedback. Na-experience ko na yan. Pero whenever you encounter like that mga moms, huwag kayong mapanghinaan kasi lahat naman ng negosyo ay may ma-experience talaga na negative feedback. So instead na mag-give up kayo, galingan nyo na lang ang iyong ginagawa. Don't worry mga moms, hindi ka nag-iisa. Kahit sino pa yang nagninegosyo dyan, makaka-experience talaga ng problema. Basta mga moms, whenever maka-experience kayo ng ganyan, huwag nyo hayaan na i-control kayo ng inyong emosyon.
Kasi sa negosyo, bawal talaga yung emosyonal ka. Hindi talaga madali yan mga moms, pero kalaunan pag natagal ka na sa negosyo, mag-grow din yung self mo. Matutunan mo ding i-control yung sarili mo at saka yung emosyon mo. Kaya kung ano mang negosyo ang papasukin nyo, ganyan talagang buhay, huwag matakot, go lang. Salamat sa panunood mga moms, yun lang po. Please, paki-like na lang ng video natin at pa-follow na din. Salamat! Sa next video natin ay bibigyan ko kayo ng tips kung ano yung mga taong dapat nyong iwasan sa pagpapautang. Lahat ng tips na ibibigay ko sa inyo ay personal experience ko. Gusto ko kasi na hindi nyo mararanasan ang pagkakamali na naranasan ko. So that's all.